Akala ko, simpleng dating app lang ang Tinder. Pero nung nag-match kami, may kakaiba agad sa kanya. Hindi siya nag-video call. Hindi nagpapakita pero ramdam mong may presensya siya na parang laging nanonood. Hanggang isang gabi, nagkita kami sa isang masukal na train. Tahimik, malamig, parang hindi ko na alam kung nasaan ako. At doon ko nakita ang katotohanan. Ang lalaki sa likod ng profile picture, hindi siya tao. Isinama niya ako sa mundo nila. Mundo ng liwanag, ng katahimikan, ng kagandahan na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero ang bawat kagandahan, may kapalit. At sa pagpili ko, may isang puso ang nabasag. Akala ko, tapos na ang lahat. Pero sa mga nilalang na gaya niya, ang pagtatapos ay simula lang ng panibagong kwento. Magandang araw po, Ma'am Rain. Itago niyo na lang ako sa pangalang Claire. 26 years old na ako. Isang freelance graphic designer. At kung tutuusin, never kong inakala na mag-a-appear ako sa kahit anong story narration channel gaya nito. Pero dahil sa kakaibang karanasan ko, pakiramdam ko ay parang may moral akong kailangang ibahagi. Isa pa, baka may ibang makarelate. O ang mas malala, baka may iba pa palang tulad niya. Oo, niya, sila yun. Pero wag nating unahan. Mag-uumpisa ako sa pinakasimpleng dahilan. Nag-download ako ng Tinder kasi bored ako. Alam mo yung feeling na lahat ng tao sa paligid mo may jowa, engage, may pa-date night story sa Instagram. Tapos ikaw, umu-order lang ng shawarma at milk tea mag-isa sa kanto. Yun ako nung gabing yun. Fresh pa ako sa breakup. Mga 2 months pa lang. Si Andre, yung ex ko, almost 3 years din kami pero gaya ng karamihan ng breakup stories, natapos na lang siya ng parang bula. Wala nang thrill eh. Wala nang effort, puro away. Hanggang isang araw, sumuko kami pareho. Kaya ayun, isang gabing umuulan habang nagpaparinig ang mga barkada ko sa group chat ng, "Uy, i-download mo na rin. Maghanap ka ng rebound." Eh di ito ako, napadownload nga ako. Tinder. Actually, first time ko yun. Medyo hesitant pero sige na. Laro-laro lang naman. Swipe left, swipe right. Ay, ang daming gym rat. Ay naku, ang dami namang may pa-carpool pic. Ay, eto mukhang pamilyadong nawawala. Ganun yung mga unang swipes ko. Pero nang lagpas 30 times swipes na, lumitaw siya. Leon. Simple lang yung profile niya. Isa lang ang picture, close-up shot, nakatingin sa camera, mapang-akit ang mga mata pero may lungkot na hindi ko maipaliwanag. Lover of trees, old music, and deeper things. Ganun lang yung bio. No emojis, no cheesy line. Hindi ko alam kung bakit pero pinindot ko ang right swipe. Nagulat ako nang biglang, it's a match. Hindi ako masyadong umaasa. Minsan kasi kahit match, hindi naman nag-uusap. Pero after just a few minutes, nag-message siya. Hello, I saw something in your eyes. Weird? Oo, pero may dating naman, kaya nag-reply ako. Hala, scary ba? Haha. No, it was light. A kind of warmth you don't often see in this world. Medyo cheesy pero iba siya. Hindi katulad ng iba na, hi pretty, wanna hang out, or worse, Netflix and chill, na vibes. Si Leon, parang laging may malalim na sinasabi. Para siyang taong hindi sanay sa small talk. As the days went on, naging routine na naming mag-chat. Minsan tanghali, pero kadalasan gabi. May pagka-nocturnal siya. Lagi niyang sinasabi na mas buhay daw ang damdamin pag gabi. The stars speak clearer than the sun. Sabi pa niya minsan. Hindi siya showy, walang pogi selfie, walang TikTok links, pero ang dami niyang pinapadalang mga lumang kanta, mga lumang tula, at minsan, mga picture ng mga dahon na natatabunan ng hamog. Kung hindi ko pa siya na-match sa dating app, aakalain mong taga-ibang panahon siya. Minsan, tinatanong ko siya kung saan siya nakatira. Sabi niya naman,
sa gilid ng kagubatan. Haha, okay. Pero imbis na matawa ako, natatahimik na lang ako. Kasi kahit sa simpleng sagot niyang yun, parang may laman, may misteryo. Napansin ko rin na laging cryptic ang mga sagot niya. Halimbawa, nung tinanong ko kung anong work niya, ang sagot niya sa akin noon, I observe, I protect what the world has forgotten. Hindi ko alam kung eco warrior siya o Makata, pero napapasagot ako, napapaisip, nahuhulog. Umabot pa nga sa point na tinanong ko siya kung pwede ba kaming mag-video call kahit minsan. Ang sagot niya, screen still a bit of the soul. I'd rather see you in the real world. Ewan ko ba? Sa ibang tao baka major red flag yon. Pero sa akin, may kilig, may thrill. Parang hindi siya ordinaryong lalaki. At the same time, may kutob ako. Hindi dahil feeling ko scammer siya. Wala naman siyang hinihinging kahit ano. Hindi rin siya mukhang naghahanap lang ng landian. Pero may ibang presensya sa kanya. Isa pang napansin ko, every time na magkaka-chat kami ng matagal, nagkakaproblema ang phone ko. Naglalag, nagbo-blue screen minsan. Yung Spotify ko biglang nagpi-play ng classical music kahit hindi ko naman nakaset yon. Tapos minsan, may mga ilaw sa apartment ko na bigla na lang nagfi-flicker. Pero hindi ko agad iniisip na may connection si Leon doon. Baka coincidence lang. Hanggang sa dumating yung gabi na tinanong niya ako, Would you like to meet under the stars? Hindi ko alam kung bakit pero walang takot ang sinagot ko. Saan? At doon nagsimula ang lahat. Matapos niyang itanong kung gusto kong magkita kami under the stars, mabilis lang akong nakapagdesisyon. Oo, wala akong second thoughts. Hindi ko na rin pinilit isipin kung ligtas ba or hindi. Basta ang alam ko, gusto ko siyang makita. May kung anong humihila sa akin. Hindi lang kilig, kundi parang may connection na kami mula sa dati. Weird, no? Sabi niya, sa Antipolo kami magkikita. Nagbigay siya ng drop-off point. Isang lumang waiting shed sa gilid ng daan. Malapit daw sa isang maliit na trail na papasok sa mas tahimik na bahagi ng bundok. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Buti na lang may baril akong dala. Joke lang, pero sana nga meron. Bago ako umalis, nag-chat pa siya. Huwag kang magdala ng masyadong electronics. Yung signal sa lugar ay marupok. At mas gugustuhin kong maramdaman mo ang paligid kaysa tingnan ito mula sa lens ng camera. Medyo controlling. Pero sige, nagdala lang ako ng phone syempre, power bank, at isang maliit na flashlight. Para lang safe. Tapos nag-jeans ako, sneakers, long sleeves, simpleng outfit lang. Pagdating ko sa waiting shed, ako lang mag-isa. Tahimik. Walang ibang tao. May mga kuliglig sa paligid at may mga konting lamig sa hangin kahit hindi naman tag-ulan. Ilang minuto lang ang lumipas. Lumabas mula sa likod ng mga puno ang isang lalaki. Si Leon. Tama, yung nasa picture niya sa Tinder. Pero mas gwapo siya sa personal. Tall, lean, pero may lakas ang dating. Naka-dark blue long sleeve shirt siya at dark slacks. Parang hindi siya galing sa city. Parang galing siya sa isang panahon na wala pang kuryente. Hindi dahil sa itsura niya kundi sa aura. Alam mo yung pakiramdam na para siyang hindi bagay sa modernong mundo? Ngumiti siya ng mahina. Salamat sa pagpunta. Medyo speechless ako. Ngayon lang ako nagka-crush in real life ng ganito kabilis. Naglakad kami papasok sa trail. Tahimik lang sa una. Ako yung unang nagsalita. Dito ka ba talaga nakatira? Ang sagot niya, madalas, tahimik dito, ligtas. Habang naglalakad kami, napansin kong parang ang linis ng daan. Walang basura, walang putol ng sanga, parang hindi tinatahak ng ordinaryong tao. Pero hindi rin siya mukhang bagong giba. Parang laging buhay. Tahimik ang paligid pero hindi nakakabingi. Maririnig mo yung mga huni ng ibon, yung kaluskos ng hangin sa mga dahon, at yung mga bulong ng hangin. Para bang may mga salitang hindi mo maiintindihan,
Pero naririnig mo. Napatingin ako kay Leon, pero tuloy lang siya sa paglalakad. Pagdating namin sa isang maliit na clearing, may malaking bato sa gitna. Doon siya umupo. Ako naman, medyo awkward pa. Tumayo lang muna. Tinanong ko siya. So, ano nga ulit trabaho mo? Ngumiti siya. Tagapangalaga, sa kalikasan, sa balanse, sa mga bagay na hindi napapansin ng tao. Napakunot noo ako. Parang forester? Pwede na rin ganun. Nagkatawanan kami saglit, pero ramdam ko na may tinatago talaga siya. Tapos, napansin ko na hindi siya humihinga. I mean, oo, siguro humihinga siya, pero wala akong naririnig. Walang pagtaas baba ng dibdib. Walang hinga sa ilong. Hindi ko alam kung paranoid lang ako pero literal akong nakatitig sa kanya habang nakangiti siya. At parang walang gumagalaw. Parang painting. Lumipas ang mga minuto pero hindi siya nag-alok ng pagkain, tubig, or kahit simpleng, okay ka lang ba? Tahimik siya pero hindi nakakainis. Hindi rin creepy. Para bang pinag-aaralan niya ako. Then out of nowhere, nagsalita siya. Nararamdaman ko ang bigat sa puso mo. Matagal ka ng pagod. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako agad nakasagot. Kasi totoo yun. Hindi ko alam kung bakit niya alam. Nagpatuloy siya. Pero hindi kita pinili dahil sa lungkot mo. Pinili kita kasi may liwanag ka pa rin. At yun ang bagay na matagal ko nang hinahanap. Kung teleseryo siguro to, baka kinilig na ako ng sobra. Pero sa moment na yon, hindi ko alam kung dapat ba akong kiligin o maglakad na paatras. Leon, sino ka ba talaga? Yun na lang ang nasabi ko. Diretso, walang paligoy-ligoy. Ngumiti siya. Magkikita pa tayo, Claire, at sasagutin ko yan. Pero sa ngayon, sapat nang malaman mong hindi kita sasaktan. Tumingin siya sa langit. Marami pa akong kailangang ayusin. Nagpaalam siya ng walang yakap, walang hawak ng kamay. Pero bago siya nawala sa trail, lumingon siya at sinabing, ingatan mo ang sarili mo sa mga susunod na gabi. May magtatangkang gambalain ka. Hindi lahat ng nilalang ay marunong magbahal gaya ko. Pagbalik ko sa bahay, parang hindi ako makapaniwala sa lahat. Pero habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang ngumiti, kahit may halo ng kaba. Kinabukasan, pag-check ko ng Tinder, wala na ang profile ni Leon. Walang trace. Parang hindi ko siya nakamatch. Parang wala siyang account. Tinext ko siya. Walang reply. Maya-maya, nagbuzz ang ilaw sa kwarto ko. Nag-flicker. Tapos ang Spotify ko, biglang nag-play. Hindi ko pinindot yun. Isang lumang kanta. Old piano melody na parang lullaby. At doon ako nagsimulang kabahan. Hindi ko alam kung anong mas nakakakaba. Yung mismong date ba namin ni Leon o yung mga nangyari pagkatapos. Pagkatapos ng pagkikita namin yun sa Antipolo, yung trail na hindi ko sure kung legal na daan ba o enchanted na shortcut papuntang ibang dimensyon. Ayoko munang i-overthink. Gusto ko na lang panindigan yung idea na baka artist lang talaga siya, na may pagka-misteryoso. Baka introvert lang, baka nature lover. Baka hindi naman talaga siya, alam mo na, weird. Pero hindi ganun kadali yun. Kasi pagka-uwi ko, parang may nag-activate sa paligid ko. Parang hindi na ako nasa dati kong mundo. Una, naging sobrang vivid ng mga panaginip ko. Hindi siya yung normal na in the clouds dream. Para siyang real life memory. Pero hindi naman akin. Sa panaginip ko, nasa isang kagubatan ako. May malamig na hangin, amoy ng basang lupa, at mga dahong gumagalaw na parang sumasayaw sa hangin kahit walang hangin. May isang boses din na palaging tumatawag sa pangalan ko. Claire. Laging ganun. Malambing, malalim, pamilyar,
Pero hindi ko matandaan kung kanino. Minsan, gigising ako na para bang pawis na pawis kahit naka-aircon ako. Parang kagagaling ko sa mahabang lakad o parang may bitbit akong mabigat sa dibdib. May isa pa. Nagsimula ring magloko ang mga electronics ko. Yung laptop ko, bigla na lang nag-o-open ng mag-isa kahit naka-shutdown. Yung cellphone ko, bigla na lang may maririnig kang mahihinang tunog. Parang bulong. Pero masyadong mahina para magets mo kung anong sinasabi. Hindi ko na rin alam kung nananabik lang ba ako kay Leon o kung nagsisimula na akong matakot. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi ko siya makalimutan. Kaya sinubukan kong hanapin ulit yung trail. Bumalik ako sa Antipolo, sa parehong waiting shed. Pero wala na yung path. Literal, wala na. Yung trail na tinahak namin ay natabunan ng damo. Parang hindi na nadaanan. Parang wala doon dati yun. Sumakay ako ng tricycle at tinanong ko pa nga si Manong driver kung alam niya yung lugar na may malaking bato sa gitna ng trail. Ang sagot niya, "Ay ma'am, kung yung bandang Pailaya na trail ang tinutukoy nyo, matagal nang isinira yun. May niligaw kasi na hiker yan dati. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin nakikita." Natigilan ako. Hindi ko na lang sinagot si Manong. Pagka-uwi ko, sinabi ko na lang sa sarili ko na hihintayin ko na lang na mag-message si Leon. Hindi ko siya pwedeng hanapin kung ayaw niyang magpakita. Pero isang araw, isang linggo, 2 linggo, wala. Hanggang isang gabi, may kumatok sa pintuan ko. Late na yon, mga 10:30 p.m. Nakapambahay na ako nun. Naglilinis ng kusina nang marinig ko yung 3 magkakasunod na katok. Sumilip ako sa peephole. Wala. Pagbukas ko ng pinto, may envelope na brown. Nakaipit sa doorknob. Walang pangalan, walang sulat sa labas. Dahan-dahan ko itong binuksan. At sa loob, may isang Polaroid photo. Ang larawan, ako. Nakaupo sa malaking bato sa trail. Sa gilid ng photo, may sulat kamay na tila parang mula sa ballpen na hindi nauubusan ng tinta. Hindi ito ang una nating pagkikita. Napaupo ako sa sofa. Nanginginig yung kamay ko. Paano niya ako nakuhanan ng litrato? Kailan yon? Bakit parang kilala na niya ako bago pa kami nag-match? Ilang minuto pa lang akong nakatulala nang bigla akong makatanggap ng mensahe mula sa unknown number. Bukas, sa parehong lugar, 5:45 p.m. Hindi ako pwedeng magtagal. Hindi na ako nag-reply ng, "Who is this? Leon, ikaw ba to?" Dahil hindi naman na kailangan. Kinabukasan, dumiretso ako sa Antipolo. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nandun ulit ang trail. Parang bumalik. Pagpasok ko, hindi na ako natakot. Parang alam na ng katawan ko kung saan ako dadaan. Sa gitna ng clearing, sa tabi ng malaking bato, nandoon si Leon. Nakatalikod, suot ang parehong dark blue shirt. Paglapit ko, ngumiti siya. Pero may lungkot sa mga mata niya. Parang alam niyang hindi kami pwedeng laging ganito. Tumabi ako sa kanya. Ilang segundo kaming tahimik. Tapos siya na ang unang nagsalita. Hindi ko dapat ginawa to. Hindi ko dapat hinayaan ang sarili kong mahulog. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga siya. Claire, may mga batas kaming nilalang na hindi dapat nilalabag. At isa doon, huwag makisalamuha sa mortal ng higit pa sa isang gabi. Napatayo ako. So, isa kang ang engkanto? Tumingin siya sa akin. Diretso. At walang pag-aalinlangan. Oo. Hindi ako nakapagsalita agad. Parang ang bigat ng hangin. Parang lumamig ang paligid. Pero, bakit mo ako pinili? Bakit mo ako ni-reach out? Papaano mo nga pala ako nahanap? Sumagot siya. Mahina pero buo. Kasi ikaw lang ang mortal na nakita ko na may parehong marka ng liwanag sa mata.
Katulad ng isang babaeng minahal ko noon. Maraming taon nang nakakalipas. At ikaw lang din ang hindi natakot sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mas matatakot. Pero bago pa ako makapagtanong muli, tinapik niya ang kamay ko at sinabing, Claire, may darating. Hindi ko alam kung kalaban ako sa paningin nila o kaibigan. Pero may magtatanong sa'yo. May mga susubok sa'yo. At may mga magbabanta. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Bigla siyang tumayo. Hindi pa ito ang dulo ng kwento natin. Bulong niya. At paglingon ko mula sa ibang direksyon para silipin ang mga punong nagkakampay sa hangin. Wala na siya. Pagbalik ng tingin ko. Matapos ng ikalawang pagkikita namin ni Leon, hindi na bumalik ang train. Hindi ko na rin siya nakita o nakausap. Wala ring message. Wala ring senyales kung kailan ulit siya magpapakita. Pero ang naiwan sa akin, hindi nawala. At ang mas nakakatakot, ang mga gabi pagkatapos ng pagkikita naming yun. Doon nagsimulang maging mas kakaiba ang lahat. Nung una, panaginip lang talaga. Paulit-ulit na panaginip. Nasa kagubatan ako, sa gitna ng mga puno, may mga aninong gumagalaw. Hindi lang isa, sobrang dami. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Hindi ko sila makita ng buo pero alam kong naroon sila. Minsan, may naririnig akong bulong. Mabagal, paulit-ulit, mga salitang hindi ko maintindihan pero alam mong para sa'yo. Bakit siya? Nakita mo na ba? Hindi ka na sa amin. Pagising ko, may pawis ako. Nanginginig ang kamay ko. At masakit ang batok ko na para bang may humawak doon habang natutulog ako. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Nagsimula na rin akong makaramdam ng mga hindi ko maipaliwanag na bagay. Kapag naglalakad ako sa kalsada, parang may anino akong sumusunod. Kapag tumitingin ako sa salamin, may mga sandaling parang may ibang mukha sa gilid ko. Saglit lang, parang guni-guni, pero paulit-ulit. Isang hapon, habang bumibili ako ng ulam sa may karinderya, may matandang babae na nakaupo sa tabi ng isang puno nang biglang lumapit sa akin. Payat siya, kulay puti ang buhok, at may maliliit na pulang tanda na ukit sa braso. Hindi ko siya kilala, pero tinignan niya ako at nagsalita. Inalagaan ka niya. Nagulat ako. Po? Ngumiti siya ng konti pero hindi masaya. Parang may panghihinayang. Pero sa mundo namin, ang anumang kinikilala ng engkanto bilang kanila, hindi basta pinapakawalan. Lumamig ang batok ko. Hindi ko alam kung joke ba to na pagtripan lang ako. Pero bago pa ako makapag-react, may inabot siya sa aking maliit na tela. Parang panyo. Kulay uling. Isuot mo yan sa pulso mo. Panglaban. Baka sakaling magbago ang isip nila. Paglingon ko, wala na siya. Literal. Nawala na parang bula. Dinala ko ang panyo pa uwi. Kinabukasan, sinadya kong bumisita sa albularyo sa may kabilang barangay. Alam ko medyo too much na to. Pero gusto ko lang kumpirmahin kung may dumidikit nga sa akin. Pinayuhan ako ng kaibigan kong si Jenna na doon daw ako magpunta kay Aling Tersing. Kilalang manghihilot at manggagamot. Yung tipong may kaalaman sa mga bagay na hindi tinuturo sa eskwelahan. Pagdating ko roon, hindi ko pa naisasabi ang dahilan ng pagpunta ko. Agad na akong tinignan ni Aling Tersing. Wala pa siyang sinasabi pero agad niyang pinatong ang kamay niya sa aking balikat. Tapos, napaluyo siya. Para bang may nasaktang parte sa kanya. May nilalang sa likod mo. Yun agad ang sinabi niya. Napaupo ako, nanlamig ang mga kamay ko. Babae po ba o lalaki? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Lalaki, ngunit hindi siya taong tulad natin. Siya ay kabilang sa mga hindi natin dapat ginagalaw. Pinapahiran niya ako ng langis sa noo at mga braso.
habang may binubulong siya na parang orasyon. Doon niya sinabi, Hindi siya masama, pero may mga batas sila. At ang problema, may iba pa. Hindi lang siya ang nakakakita sa'yo ngayon. ano pong ibig niyong sabihin? Kapag ang isang engkanto ay nagpakita sa isang mortal at ginawang minarkahan, nagkakaroon ka ng liwanag. Parang apoy na visible sa mata ng ibang nilalang. Hindi ka na ordinaryo. At ang liwanag mo, inaamoy yan ng mga gutom. Hindi lang sila. Hindi ko na naintindihan ang iba pa niyang sinabi. Pero pinayuhan niya ako na magsuot ng pula tuwing gabi. Iwasan ang mga lugar na sobrang tahimik at madidilim. At huwag basta-basta tumingin sa mga mata ng mga estrangherong nakakasulubong sa dilim. Kung hindi mo siya gustong sundan sa mundo niya, kailangan mong magsimula ng putulin ang koneksyon. Paano po? Tanong ko. Patawarin mo siya. Bitiwan mo at ipanalangin mo ang iyong sarili gabi-gabi. Pag-uwi ko, nagkulong ako sa kwarto. Tinabi ko yung pulang panyo, sinindihan ng kandila, at nagdasal. Pero habang sinasabi ko ang ama namin, may narinig akong bulong sa likod ko. Bakit mo ako tinalikuran? Paglingon ko, wala naman. Pero ang kandila, biglang namatay. Kinabukasan, sinubukan kong i-block sa isipan ko si Leon. Hindi ko siya inalala. Hindi ko tinignan ang mga larawan. Hindi ko binalikan ng trail. Pero kahit anong gawin ko, sa panaginip, palagi siyang naroroon. Minsan nakaupo siya sa bato. Minsan tumatawag siya mula sa ilalim ng tubig. Minsan, nasa gitna siya ng gubat. Umiiyak. Oo, umiiyak habang sinasabing, Akala ko ba tayo? Akala ko, pipiliin mo ako. At minsan, hindi siya mag-isa. May iba pa sa likod niya. Mga mata, pula, itim, nanonood lang. Parang naghihintay. Parang pinapalakpakan ang bawat desisyong ginagawa ko. At doon ko na-realize, hindi na ito simpleng Tinder match. May nilalang akong nasaling. At sa mundong yun, hindi uso ang ghosting. Kasi literal, pwede silang magpakita kahit anong oras. Pagkatapos ng gabi ng bulong at ng pagpatay ng kandila, alam kong hindi na pwedeng magpatuloy ang ganito. Hindi ko na rin alam kung umiibig ako o nababaliw. Basta ang alam ko lang, kailangan ko ng kasagutan mula sa kanya mismo. Kaya kinabukasan, hindi na ako pumasok sa trabaho. Hindi ako nagbukas ng laptop. Hindi ko kinonsulta ang mga kaibigan ko. Tahimik akong nag-impake ng maliit na bag. Sinuot ko ang pulang panyo na ibinigay ni Aling Teresing at muling bumiyahe papuntang Antipolo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nandun pa rin yung trail. Sa nakaraang mga beses kasi, parang may sariling isip ang lugar na yon. Parang nagpapakita lang kung gusto nito. Pero that day, habang papalapit ako sa waiting shed, ramdam ko na agad yung bigat sa dibdib ko. Yung parang hindi ka ba? Pero parang tinatawag ka ng kung anong bagay na hindi mo maipaliwanag. Pagdating ko, nandun ulit ang trail. Parang hindi nawala. Tahimik akong pumasok doon. Wala akong dalang cellphone. Wala ring camera. Isang ballpen lang at maliit na notepad. Wala akong balak magsulat pero dala ko lang para maramdaman kong may kontrol pa rin ako. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga puno, ramdam ko ang lamig ng hangin. Yung tipong hindi normal na hangin sa Pilipinas. Para kang nilalamig sa loob kahit maaraw. At nandun siya, sa parehong clearing, sa tabi ng parehong bato, nakaupo, nakayuko, tahimik, parang may pinagdadaanan. Hindi ko siya agad nilapitan. Tumayo lang ako sa harapan niya. Matagal kaming walang imikan. Tapos siya na ang unang nagsalita. Bakit ka bumalik? Malalim ang boses niya ngayon. Mas mababa, mas mabigat.
Para bang pagod. Sumagot ako ng diretso. Kasi ayoko matulog gabi-gabi na parang may multo sa dibdib ko. Kasi gusto ko ng kasagutan. Kasi kung totoo kang may pakialam sa akin, dapat mo kong kausapin ng harapan. Bilang Claire, bilang tao. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko yung totoong anyo niya. Hindi siya pangit. Hindi rin siya halimaw. Pero may kung anong iba. Ang balat niya ay parang gawa sa liwanag. Mapusyaw, pero hindi masakit sa mata. Ang mga mata niya ay dilaw. Halos gintong kumikislap. Ang buhok niya ay mas mahaba kaysa dati kong nakita. Parang nalalagas na ulap. At sa likod niya, may aninong parang pakpak. Hindi buo, hindi rin solid. Parang alon sa tubig. Pero kahit ganon, hindi ako umatras. Napatitig ako sa kanya. Ikaw ba talaga si Leon? Ngumiti siya ng malungkot. Leon ang pangalan na ginamit ko para sa'yo. Pero hindi ako bininyagan sa mundo nyo. Sa amin, tinatawag nila akong Ilayon. Isa akong tagapagbantay. Kami ang mga nilalang na hindi na dapat makita ng tao. Pero patuloy na umiiral. Kami ang mga naiwang alaala ng kagubatan, ng panahon, ng liwanag. Pero matagal nang tumalikod sa amin ang mundo. Napaupo ako sa tapat niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko rin alam kung paano mo tutunawin sa utak mo yung katotohanan ng kausap mo ay engkanto. At sa harapan mo, nagsasalita, nakatitig, nagsisisi. Bakit ako? Bakit mo ako pinili? Tumayo siya, naglakad ng konti, tapos humarap ulit sa akin. May mga panahong kami rin ay nalulungkot. Hindi lang tao ang nakakaranas nun. Sa loob ng ilang daang taon, naglalakad ako sa pagitan ng mga puno, dumadalaw sa mga lungsod, at nakita kita. Noong gabing yun sa footbridge ng Cubao, habang umiiyak ka, habang hindi mo alam kung saan ka pupunta, nakita kita. Ang liwanag sa paligid mo, nakita ko sa mata mo, at naalala ko ang isang damdamin na matagal ko nang kinalimutan. Natahimik ako. Hindi ko inaakala na nakita niya na ako noon. Oo, gabing-gabi yon. Galing akong break up. Walang masakyan, walang kausap. Sinundan kita. Hindi para takutin ka kundi para alamin kung tunay ang liwanag mo. At nang makumpirma ko, gumawa ako ng paraan para makausap ka. Napahawak ako sa dibdib ko. May sakit na hindi ko maipaliwanag. Parang tuwa. Pero may halong pangamba. So, ginamit mo ang Tinder. Tumango siya. Ginaya ko. Hindi ko alam kung paano gumagana lahat ng bagay sa mundo nyo. Pero sapat na ang pagtingin. At isang gabi, nag-match tayo. Tahimik ulit. Claire, hindi kita nininlang. Hindi ko intensyong saktan ka. Pero ang koneksyon nating ito, nakatawag na ng pansin. Nang alin? Ng mga nilalang na hindi dapat nagising. Ng mga nalimot pero hindi nagpatawad. Pwede ba kitang pagkatiwalaan? Hindi agad siya sumagot. At yung sagot niya, hindi rin ako nabigyan ng kumpiyansa. Sa ngayon, oo. Pero sa mundong kinalakhan ko, ang salitang tiwala ay mas mahina kaysa sa sumpa. Tumayo ako. Nilapitan ko siya at tinignan ko siya sa mga mata. Hindi ako engkanto. Tao lang ako. Pero kung totoo ang nararamdaman mo, at kung totoo ang lahat ng to, ikaw ang bahalang magdesisyon kung anong direksyon ang tatahakin nating dalawa. Tinitigan niya ako. Tapos halos pabulong niyang sinabi, sasamahan kita hanggang sa huli. Pero kailangan mong malaman, darating ang oras na kailangan mong mamili. Ako o ang mundo mong ginagalawan. Nang gabing yon, pagbalik ko mula sa clearing kung saan kami muling nag-usap ni Leon,
O Elayon pala talaga ang pangalan niya. Parang may bumukas na pinto sa isipan ko. Hindi ko alam kung puyat lang ako, kung pagod na talaga ang utak ko, o kung totoo ang lahat ng nangyari. Pero pagdapa ko sa kama, hindi ko pa nga naisasara ng maayos ang bintana ng kwarto ko. Agad akong nakatulog. At sa panaginip na yon, hindi ako nangangarap. Nandoon ako. Nagising ako sa isang malambot na damuhan. Parang velvet ang texture ng lupa. At ang langit ay hindi lang asul. May halo itong kulay lilak at ginto. Walang araw, pero maliwanag. Walang init pero hindi rin malamig. Sa paligid ko, may mga punong matataas at kumikislap ang mga dahon. Hindi kulay berde, kundi kulay pilak na tila gawa sa buwan. Sa hangin, may mga alon ng tunog. Hindi ingay, kundi melodiya. Tunog ng alon, kantang parang inaawit ng hangin mismo. At sa gitna ng lahat ng yon, si Elayon. Hindi na siya si Leon. Hindi na niya tinatago ang anyo niya. Nakatayo siya sa harapan ko. Ang buhok niya ay parang ginagawa ng liwanag. Ang mga mata niya, kulay gintong may halong asul. Nakarobe siya na gawa sa mga hibla ng liwanag at hangin. At sa likuran niya, isang daan. Isang landas papasok sa napakagandang lugar. Parang palasyo ng kalikasan. Mga haligi na gawa sa mga puno. Ilaw na parang niebe pero hindi malamig. At mga anyo ng nilalang na hindi ko maipaliwanag ang forma. May mga pakpak, may mga hugis tubig, may mga aninong naglalakad. Lumapit siya sa akin. Maligayang pagdating sa tahanan ko, Claire. Bulong niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot, humanga, o umiyak sa sobrang ganda ng paligid. Ang puso ko, kalmado. Pero yung isipan ko, parang gusto nang pumutok. Tumingin ako sa paligid. Panaginip ba to? Tumango siya ng bahagya. Oo. At hindi rin. Ito ay anyo ng aking mundo na pinapakita ko lamang sa'yo. Para hindi ka magulat kapag pinili mong sumama. Sumama? Claire, hindi ko dapat gawin to pero ginawa ko na. Minahal na kita eh. At bilang engkanto, ang pagmamahal ay hindi basta damdamin. Isa itong kapangyarihan. Isa itong tawag. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit ito pero hindi masakit. Kung pipiliin mo ako, pwede kang manatili rito. Sa mundong to. Hindi ko agad nasagot yon. Tumingin ako sa paligid. Sa mga nilalang na tila hindi tumatanda. Sa kagandahang hindi nagagalusan ng oras. Walang polusyon, walang ingay ng traffic, walang stress, walang gutom, walang sakit. Paraiso. Pero sa loob-loob ko, parang may kulang. Hindi ba ako makakabalik? Tanong ko. Tumigil siya saglit at sa kamarahan niyang sinabi, kapag tumawid ka sa pintong yon, sabay turo sa daan sa likod niya, hindi mo na kayang bumalik bilang ikaw. Maaaring maalala mo ang nakaraan mo sa mundo ng mga tao. Pero unti-unti, mabubura rin yon. Ang alaala ng iyong pamilya, ng mga kaibigan mo, ng simpleng buhay mo, magiging parang panaginip na lang. Napalunok ako. Hindi niya ako minamadali. Hindi siya nangungumbinse gamit ang salita. Nandoon lang siya. Naghihintay. Umaasang baka sa lahat ng kagandahan at katahimikan sa paligid, pipiliin ko siya. Pero naramdaman ko, ayoko pa. Hindi dahil hindi ko siya mahal. Oo, iba ang nararamdaman ko para kay Elayon. Iba ang tindi. Iba ang lalim. Pero hindi pa ako handang iwan lahat ng meron ako. Gaano man kahirap, gaano man kagulo, gusto ko pa ring maging ako. Gusto ko pang mahalin ang pamilya ko bilang anak. Gusto ko pang matawa sa mga memes sa social media. Gusto ko pang malasahan ang tusok-tusok sa kanto. Gusto ko pang mabuhay bilang tao. Tumingin ako sa kanya at marahan akong nagsalita. Ang ganda ng mundo mo.
Pero hindi ko pa kayang iwan ang mundo ko. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya umiyak. Pero nakita ko sa mata niya yung malalim na lungkot na parang hindi lang niya naramdaman, kundi dala niya na sa loob ng daan-daang taon. Tumango siya. Nauunawaan ko. Pero darating ang araw, Claire, na ang mundo niyo ay lalo pang sasakit. Kapag ang araw na yun ay dumating, tandaan mo na may pinto na minsan nang bumukas para sa'yo. Humakbang siya paatras at sa harap ng mga mata ko, unti-unti siyang nawala. Kasabay ng pag-alis ng liwanag sa paligid, nagsimulang maglaho ang damuhan, ang mga puno, ang haligi ng palasyo, ang mga nilalang. At nagising ako. Nasa kama ko ulit ako. Basang-basa ng pawis. Umaga na. Sa gilid ng kama ko, may nakalapag na isang bagay na wala roon kagabi. Isang bulaklak na kulay ginto. Hindi plastic, hindi tela. Hindi ko alam kung anong uri ng halaman yon. Buhay ito. Totoo. Pero wala akong maalala na bulaklak na ganoon sa buong buhay ko. At doon ko napagtanto, ang panaginip ko ay hindi lang panaginip. At ang pagpili ko ay hindi lang desisyon ng isang gabi. Unang araw pagkatapos ng panaginip na yon, tila normal lang ang lahat. Nagtrabaho ako, nagluto, sumagot sa emails. Pero sa kalagitnaan ng araw, napansin kong nakalimutan ko ang pangalan ng isa kong client. Client na halos 2 taon ko nang kausap. Tumitig lang ako sa laptop habang paulit-ulit na binabasa ang subject line ng email niya. Tila pamilyar pero blanko ang utak ko. Pangalawang gabi, habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, napansin kong may puting hibla ng buhok sa gilid ng noo ko. Oo, isa lang. Pero hindi naman ako stress ng gusto. Parang wala namang dahilan. Hindi ko nalang pinansin. Ikatlong araw, habang nasa grocery, may lumapit na alis sa akin. Claire, ikaw ba yan? Napatingin ako. Matanda, payat, nakaitim. Hindi ko siya kilala. Naaalala mo pa ako? Tanong niya. Ngumiti ako ng pilit. Pasensya na po pero Isa kang alalahaning iniiwan ng isa sa amin. sabay hawak sa kamay ko. Nagliyab ang balat ko. Hindi literal pero yung tipong parang nilagyan ng asin ng sugat. Pagtingin ko, wala na siya. Tulad ng kay Aling Tersing, parang bula. Doon na ako nagsimulang kabahan. Sa panahong inakala kong tapos na ang lahat, na nakapili na ako, na binalik ko na ang sarili ko sa realidad, parang hindi pa pala tapos. Muling lumapit ako kay Aling Tersing. Mas mahina na siya ngayon. Parang nabawasan ang iniriya niya. Nang hawakan niya ang kamay ko, napapikit siya kaagad. Inalok ka na niya, ano? Tumango ako. Tinanggihan ko po siya. Bumuntong hininga si Aling Tersing. Kaya ka unti-unting kinakalawang. Hindi ng panahon, kundi ng alaala. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang pagtanggi sa engkanto ay parang pag-alis sa gitna ng mahika. Hindi mo agad mararamdaman, pero unti-unti, mawawala ang bahagi ng sarili mo na nakadikit sa kanila. Pwede po ba akong bumalik? Pwede ko po ba siyang kausapin ulit? Umiling siya. Hindi mo na siya matatawag. Hindi siya ang magpapakita, kundi ang mga galit na hindi mo kilala. Kinagabihan, habang nakahiga ako, niyakap ko ang gintong bulaklak. Hindi pa rin siya nalalanta. Pero napansin ko, may isa sa mga talulot nito na unti-unting nagkukulay abo. Unti-unti, nawawala siya. Sa panaginip ko ng gabing yon, hindi na si Elayo nang nakita ko. Hindi na rin ako nasa magandang kagubatan. Nasa gitna ako ng kadiliman. Puro ulap. Walang hugis ang paligid. Walang tunog. Pero ramdam mo ang bigat.
Parang punong-puno ng galit ang paligid. Pero tahimik lang ito. Nakatingin, naghihintay. At sa gitna ng katahimikan, may narinig akong tinig. Pamilyar, basag, galit. Pinili mo sila. Sumisigaw na hindi malakas, pero buo. Tila punong-puno ng hinanakit. Bakit mo ako iniwan, Claire? Humakbang ako sa kawalan. Elayon? Hindi na ako yun. At mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang mukha niya. Pero hindi na yung Elayon na kilala ko. Maputla, punit ang mga pakpak, basag ang mga mata, parang iniwan sa gitna ng pagkabigo. Naging anino siya ng sarili niyang liwanag. Lumapit siya. Hawak niya ang parehong gintong bulaklak. Pero yung kanya, abo na. Natutunaw, nalalanta, umiiyak. Ibinigay ko sa'yo ang huling liwanag ko at binalik mo to sa lupa. Tumulo ang luha ko. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinadya pero pinili mo. At sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang haplos ng malamig na hangin. Hindi ng isang nilalang na umibig, kundi ng isang nilalang na bumitaw. Pagkagising ko, wala na ang bulaklak. Wala na rin ang trail sa antipolo ng muli kong balikan kinabukasan. At doon ko nalaman, hindi lang pala ako pumili ng sarili kong mundo. Pinili ko ring sirain ang iisang nilalang na tunay na nagmahal sa akin sa paraan na hindi kayang sukatin ng kahit anong tao. Matapos ang gabing yon, hindi na siya muling dumating. Wala nang panaginip, wala nang boses, wala nang mga mata sa dilim. Wala nang mga kakaibang nilalang na sumusunod sa akin sa kalye. Parang unti-unting nilamon ng katahimikan ng lahat ng koneksyong meron kami ni Elayon. At ang mas masakit, wala ring bakas na nag-exist siya. Wala akong screenshot ng mga chat namin. Wala na ang Tinder match. Kahit yung mga larawan ko sa clearing, yung mga selfie na hindi ko naman ina-upload, biglang corrupted sa gallery. Yung gintong bulaklak na dati ay nandoon sa bedside table ko. Wala na. Hindi nalanta. Hindi nawala. Parang hindi kailanman nandoon. Para bang ginawa ng mundo ang lahat para kumbinsin na kung gawa-gawa lang lahat ng nangyari. Pero hindi ko makalimutan. Isang linggo ang lumipas. Unti-unting bumalik ako sa normal na routine ko. Nagtrabaho ako, naglaba, nakipagkita sa mga kaibigan, tumawa, kumain ng fishball, nag-order ulit sa Shopee. Pero sa bawat pagtawa ko, may isang bahagi sa akin ang nananatiling tahimik. Yung bahagi na minsan, sa kalagitnaan ng mataong cafe, o habang nasa jeep sa EDSA, bigla ka nalang mag-iisip ng, totoo ba talaga yun? Ako lang ba talaga ang may alam ng lahat? Isang hapon, habang pauwi ako mula sa grocery, naisip kong dumaan sa park malapit sa subdivision namin. Doon ako dati nagja-jogging. Pero mula nang nagsimula yung lahat, hindi ko na siya napuntahan. Pagdating ko sa parke, maraming bata. May matatanda sa bangko. May nagtitinda ng kwek-kwek. Tila isang ordinaryong hapon. Umupo ako sa ilalim ng puno ng akasya. Tahimik lang ako. Pinapakinggan ko lang yung huni ng mga ibon. Yung tawanan ng mga bata, yung maliliit na alon ng ingay sa paligid. Sinubukan kong i-ground ng sarili ko. Kumbinsihin ang sarili kong tao ako, ito ang mundo ko, ito ang buhay ko. Hanggang sa mapansin ko ang isang bagay sa puno. May maliit na papel na nakasabit sa manipis na sanga. Kakaiba kasi may kulay ito. Ginto at puti na parang sinadyang iwan. Tumayo ako, nilapitan ko yon, at nang hawakan ko ang papel, naramdaman kong nanlamig ang palad ko. Sinulatan ito ng sulat kamay ng pamilyar na nilalang. Hindi lahat ng pag-ibig kailangang panghabang buhay. Ang mahalaga, totoo ito, kahit sandali lang. At sa baba ng sulat, may iisang titik, letrang E.
Tumayo lang ako doon. Hawak ang papel habang pinipigilan ang sarili kong umiyak. Ilang minuto pa, napatingin ako sa kabilang dulo ng park. At sa ilalim ng isa pang puno, may lalaking nakaitim na jacket, nakatalikod. Nang humakbang ako palapit, biglang tumakbo ang mga bata sa pagitan namin. Saglit lang pero pagangat ng ulo ko, wala na siya. Umuwi ako ng bahay nang halos hindi nagsasalita. Nasa loob ako ng kwarto, nakatitig sa papel, na parang mas mahirap pang hawakan kesa sa kahit anong alaala. Hindi ko na muling nakita ang trail sa Antipolo. Hindi ko na rin narinig ang pangalan niya kahit kailan. Pero sa gabi, minsan, habang nakapikit ako, hindi man sa panaginip, kundi sa pakiramdam, nararamdaman kong may presensya sa likuran ko. Hindi nakakatakot, hindi rin magaan. Basta, alam kong may nanonood. Hindi para magmanman kundi para tiyaking okay ka. May isa pang pagkakataon, araw ng kaarawan ko yon. Wala namang plano, simple lang. Handaan sa bahay, spaghetti, cake, fried chicken, mga kaibigan, tawanan. Tapos, pagkatapos ng lahat, habang nagliligpit ako, bigla kong naalala ang flower vase sa ibabaw ng ref. Wala akong nilagay na bulaklak doon. Lagi lang bakante yon. Pero pagkakita ko, may laman na siyang isang bulaklak. Kulay ginto. Hindi ko sinabi kahit kanino. Hindi ko rin ginalaw. Nilagyan ko lang ng mas maraming tubig at pinanood kung malalanta. Hindi siya nalanta. Tumagal siya ng higit 1 buwan. At nang mamatay siya, hindi siya nagkulay brown. Nagkulay abo lang. At unti-unting nawala. At doon ko lang to napagtanto. Hindi ko siya kailanman makakalimutan. Hindi dahil engkanto siya. Hindi dahil samahay ka. Kundi dahil minsan sa buhay ko, minahal ako ng isang nilalang na hindi bahagi ng mundong to. At pinili niya akong mahalin kahit alam niya na iiwan ko siya. Pagkalipas ng ilang buwan, naging tahimik na ulit ang buhay ko. Hindi na ako nagbalik sa Antipolo. Hindi na rin ako bumalik sa paghihilot ni Aling Teresing, na ayon sa balita, ay tuluyan ng umuwi sa probinsya para magpahinga. Ang bahay niya, iniwan ng bakante. Yung pintuan, may tapal na papel na may nakasulat na huwag gisingin ang nakaraan. Hindi ko alam kung sinadyang ilagay yon pero hindi ko na rin inusisa. Nag-focus na lang ako sa trabaho. Lumipat ako ng apartment, nagbawas ng gamit, sinubukang simula ng bagong routine. Tinanggap ko na ang posibilidad na ang lahat ng nangyari ay akin lang. Hindi ko siya pwedeng i-share ng buo sa kahit sino. Dahil kahit anong paliwanag ko, mahihirapan lang silang maniwala. Nag-match kami sa Tinder tapos nalaman kong engkanto siya. Alam kong kahit ako, tatawanan ko yun kung ibang tao ang nagsabi. Pero, alam kong totoo yun. Hindi ko kailangang ipilit. Kasi ang mga bagay na totoo, kahit pa hindi pinaniniwalaan ng iba, mananatiling totoo pa rin. Isang araw, habang nakasakay ako sa bus pauwing galing trabaho, may dumaan sa playlist ng driver na lumang tugtog. Instrumental lang. Parang harp na may halong wind chimed ang tunog. Pamilyar. Hindi ko alam kung saan ko narinig pero yung mismong tunog na yon, ginising yung damdamin sa loob ko na matagal ko nang pinilit ilibing. Na-miss ko siya. Hindi sa paraang gusto ko siyang hanapin. Hindi rin sa paraan na gusto kong bumalik sa dati. Pero yung simpleng pag-alala na minsan, may isang nilalang na hindi ko nga sigurado kung dapat bang tawaging tao, ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na hindi ko pa kailanman naramdaman sa kahit sinong mortal. Pagkababa ko sa bus, dumiretso ako sa park. Gabi na nun, walang masyadong tao, at ang mga ilaw sa poste ay kumikindat-kindat. Malamig ang hangin. Sa ilalim ng parehong punong akasya kung saan ko huling natanggap ang sulat niya, naupo ako. Tahimik lang. Tapos may dumaan na ihip ng hangin. May tumama sa paa ko. Isang pirasong papel.
Hindi ko siya agad pinulot. Pero pagtingin ko, parang sulat na naman. Manipis, kulubot, parang luma na. Pero walang dumi. Malinis. Pinulot ko at binuklat yon. At nakasulat lang doon, hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang mawala sa mundo mo o ang malaman ko na kahit ako ay hindi mo kayang ikwento. Napatitig lang ako sa papel. Napangiti ako pero may kirot sa dibdib. Kasi totoo siya. At totoo rin na pinili ko ang tahimik na buhay sa halip na isang buhay kasama siya sa mundong hindi ko lubos na naiintindihan. Tumayo ako. Inilagay ko ang sulat sa loob ng bag. At habang naglalakad ako pa uwi, may nadaanan akong binatilyong naglalako ng mga paninda. Napalingon siya sa akin. Ngumiti siya. Ang liwanag mo po. Yun lang ang sabi niya. Napahinto ako. Ano yun? Ngumiti siya ulit. Wala po. Magandang gabi po. Tumingin siya sa langit. Parang alam niya kung sino ako. Parang alam niya kung saan ako nanggaling. O mas tamang sabihin, kung sino ang nakatingin pa rin sa akin mula sa malayo. Pagka-uwi ko, binuksan ko ang lumang notebook ko. Yung maliit lang ng may ballpen sa gilid, na minsan kong dinala sa clearing noon. Dito ko gustong isulat ang lahat na nangyari, pero wala akong lakas ng loob. Hanggang ngayon, blankong-blanko ang laman. Pero ngayong gabi, nagsulat ako ng isang linya. Nag-download ako ng Tinder. Hindi ko alam, engkanto pala ang nakamatch ko. At sinara ko na ang notebook. Hindi ko kailangang idagdag pa. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa buong mundo kung paano nagsimula ang kwento o kung paano ito nagtapos. Dahil minsan, sapat na ang malaman mong totoo ang nangyari kahit wala pang ibang makakita. At kahit sino pa siya, saan man siya naroroon, alam kong mahal niya ako. At minsan, kahit sandali lang, minahal ko rin siya. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga stories ko. Lagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!